po. Para sa akin, ito yung pelikula na tungkol sa mga choices na gagawin natin para makuha natin yung gusto natin. Na minsan, hindi naman madalas, it will cost us mas higit pa sa ina-expect natin. So yun ang kapalit para sa akin. Sa dalawang stars movie. Hi, yes, hello po. Kapalit, gaya sabi ni Direct, it's all about the choices we make. So sigurado may kapalit bawat decision na ginagawa natin. So doon po umiikot yung kwento. Lahat po ng decision natin ay may kapalit. Maganda man o mabuti. For me, ang kapalit, hindi sa lahat ng oras ng desisyon mo, lahat ng desisyon mo tama. So like, dapat lahat ng dinidesisyon mo sa mga pangyayaring hindi mo naman alam kung ano yung susunod na mangyayari. Lahat yun may kapalit. Can you give us a little, lang siguro, briefly, what the movie is all about? Anong takbo? Okay, si Ces kasi plays the role of Audrey. Isa siyang nurse. So naghanap siya ng trabaho kasi kakatanggal lang sa kanya sa hospital. So nagkataon na si Matt and his wife, yung character ni Rika, naghahanap ng caregiver. Nagkataon doon nag-apply si Ces, tapos nagustuhan niya si Matt. So, yun yung mga decisions na sinasabi namin na nag-lead doon sa actually demise ng ibang mga characters sa pelikula. So, sa huli, hindi ko na i-spoil, sira yung mga relationships. Ganun na lang. Lastly, sa inyong dalawa, Matt at saka kay Ces, is this your launching movie or nakagawa na kayo ng mga lead roles in the past sa Viva? Ito po yung first lead role ko. Okay. So, ikaw, Matt? I'm not sure. Sarami mo nang ginawa, ano? Opo, meron naman na po iba. Okay, balikan kita, Ces. Ces, marami na ng Viva stars or talents or Viva Max talents. Parang sampusang pera na kayo. What makes you distinct from the rest of the sexy stars ng Viva Max? Actually, hindi ko rin inakalang mapupunta ako dito eh. Kasi ang gusto ko lang is mag-artista. And then nagulat ako sa mga, actually hindi ko kasi alam yung Viva Max. So, pinaliwanag lang sa akin ng manager ko doon na ganito pala yung mga gagawin. And then, ayun, noong una, sobrang kinakabahan ako eh. Hindi ko alam gagawin ko. Pero nung sunod-sunod naman na yung mga projects and nagagawa ko, eh, hindi okay naman po. Can you, pahabol lang, can you give us a little, background about yourself, Ces? Paano ka napunta sa Viva Max? Paano ka napunta sa showbiz? Paano ka nagsimula? And then, konting background sa'yo. Nag-start po ako mag-brand ambassadress sa mga cosmetics and sa mga nag-start po ako mag-endorse sa Human Nature na parang mga branded na mga shampoo, mga ganon. And then, napunta ako sa talent manager na parang nagmo-model-model. Hindi ako natuloy doon kasi parang nahihiya pa ako sobra doon. So, yung best friend ko, ang dahilan kung bakit ako nandito din ngayon, yung father ng best friend ko. Ayun, kaibigan niya si Nanay Len, yung manager ko ngayon. And then, dinala ko doon ng father ng best friend ko, and then sinabi sa akin ni Nanay Len na balita ko, gusto mo daw mag-artista.
And then, ako naman, syempre, tuwang-tuwa ako kasi may na-encounter ako na tutulong sa akin. And then, tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa, tapo ako sa Viva, nag-sign ako ng contract kay Nanay Len din sa Viva. And then, ayun, tuloy-tuloy naman na rin po. Siguro lastly, si Matt, pwedeng bigyan mo rin kami ng background. Kasi napapanood namin kayo or napapanood ka namin, pero, or sa marami mo ng movies na nagawa, pero wala kang masyadong background about yourself. Yes. Well, nag-start po ako siguro sa paggawa ng mga commercials. So, I started as a model po. Then, from there, dun po nag-start. Sumabak na rin sa acting, sumali ng iba't ibang workshops. So, dun na po. Ipit. Okay, thank you. And good luck on sa inyong tatlo. Thank you, Direk. Thank you very much. That was Miss Astra Moya of Via TikTok and Inside Showbiz. Up next, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Good afternoon. Andito pa rin kami sa lunch. Anyway, yung mga, may sinabi si Cez kanina tungkol sa mga previews. May mga nagawa ka ng pelikula? Opo, meron na po. Unang-una kong nagawa is yung The Influencer. Kasama ko dyan si Chloe Barreto and Shandy Guzman. Pangalawa yung Unfair to Forget with Sunshine Cruz and Alan Dizon. Then, pangatlo po is Pantasya Laia. And sunod, High on Sets 2, sila ay Akin, Araro, Takas, then ito po, Kapalit. Okay, ang dami na. Ang next question is ano yung feeling nyo yung the first time that naghubad kayo sa in front of the camera? Actually, nanood ako ng P-Hub para lang malaman ko yung mga posisyon. Kasi that time wala akong experience sa guide. Kasi, bata-bata pa kasi ako na siguro mag-18 pa lang ako nun. Ayun, mag-18 pa lang ako nun, so like, hindi pa nagsisingin sa akin yung Viva Max. So like, ayun, nanood ako ng P-Hub hanggang sa ginaid lang din ako ni Derek, ni Sean. Ayun, maayos naman yung nangyari. Masaya naman. Masaya. Si Matt, ano yung first time na nagubad ka sa in front of the camera? Well, syempre sobrang kabado. Sobrang kabado ako nun. Tapos, hindi ko alam kung paano i-commit yung plaster. So, hindi ko alam. Totally nakakapa ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa set. Hindi ko alam paano ko ubarin yung mga damit or what, paano mag-start, saan mag-start. But, thankfully naman, yung mga directors natin is very, magagaling sila, then mag-feel mo na safe ka, number one. And second is, sinasabi naman nila specific kung ano yung kailangan mong gawin, ano yung objective ng eksena, etc. So, okay naman. Okay. Si Derek, pakibigyan naman kami ng konting background about yourself. Paano ka nag-umpisa sa pelikula, sa pag-direct ng pelikula? Nag-start po ako as a director po ng commercials 15 years ago po. Tapos napasok po ako sa Viva. May mga musical shows po ako noon. Then yung Anong Ganap, ako po yung director nun yung show na Showbiz hanggang ngayon po. Tapos nag-direct ako ng mga indie films. Yun nga, na-mention kanina, Tres, Sabado, mga nanalo na sa abroad. Tapos yung first film ko with Viva is yung Maniac, na ngayon international award winning na. Tapos eto, hindi ako yung nagsulat kasi halos lahat ng dinedirect ko ako yung nagsusulat eh. Iba yung writer nito nung pinasa sa akin yung project. So daming first para sa akin dito sa Kapalit. And nag-enjoy naman ako kasi magagaling yung mga artista. Nakita ko, na-feel ko yung support ng Viva sa akin, mga boses niya nung pinili talaga ako. And
Yun, happy overall. Thank you, Direk. Last question. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na parang magkaroon ng kapalit na buhay, kaninong buhay ang gusto nyo maging kapalit ng buhay nyo ngayon? Siguro we'll start with Direk muna, Direk. Hindi ka masasatisfy sa sagot ko kasi wala. Wala. Okay lang. That's good. Okay. I want this life. Okay. Si Iman. Mahirap din tayo ngayon. Kapalit, kaninong buhay. Siguro walang specific na tao, but I guess may mga desisyon na gusto kong palitan sana. So siguro yun lang. Okay, mga desisyon. Si Ses. Siguro ako is yung gusto ko ulit. Actually wala kasi okay naman ako ngayon kahit hindi ko kasama yung parents ko. Ayun, parang naisip ko lang na sana magkaroon ako ng kapalit na parang kompleto yung family ko, yung gano'n. So, gusto ko yung ganong life ulit. Okay, maraming salamat. Thank you. Jean, Kylie. Thank you very much po. That was Sir Eugene Assis of People's Journal.